po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 19, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may BDO Vida Tower. Dito yan sa may Yakal Street, San Antonio, Makati. At dadalhin po natin yan sa may The Enterprises Center sa lobby, sa may driveway, Makati Central, hindi ko gaano ba, sa Business District De La Rosa, Legazpi Village, San Lorenzo, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Dahil garantisado, meron pong leptospirosis na makukuha kung kayo po ay hindi nag-ingat at hindi naman sinasadya, lalo na yung nangyari dun sa Cebu. Opo, so ibig sabihin na Asik, kung ika nga tama ba, 2 linggo, baka meron pang mga susunod na lulutang na meron ding leptospirosis na nalubog sa baha sa Cebu. Opo, kaya mahalaga, no, ngayon pa lang paalalan natin sa ating mga kababayan sa Cebu at sa iba pang lugar ng Pilipinas na nagkaroon ng baha. Basta kayo ay napalutong, ano ang dahilan? Kumonsulta na, hindi pa huli ang lahat. Pag inantay kasi natin yung 2 weeks or 4 weeks, at nakita natin yung paninilaw ng mata or ng balat, yung pananakit ng katawan or yung lagnat, etc. Maaaring huli na yan eh. Pero sabi nga nila, kahit lumampas pa, dapat ideally doon so within 2 to 3 days after nung paglusong ng baha. Pero kahit lumampas doon, wala akong problema. Kumonsulta, sabihin kung kailan na baha para mabigyan ng gamot kung kailangan. Last na lang Asik, baka may mensahe ka dun sa mga nagbe-vape ngayon, nagpaplano pa lang mag-vape at syempre sa industriya, sa mga nasa negosyo ng vaping. Naku po, sa ating mga kababayan, mga kapamilya at kaservisyo na nagbabalak mag-vape, huwag niyo na kung gamitin yan. Alam niyo kung magkano ang mga vape o sigarilyo. Yung sa sigarilyo pa lang, yung isang pakete, 140 pesos. Yung vape, maaaring mas mahal pa kasi may mga accessories, Johnson. Parang ulam na rin yun. Isipin rin mo, imbis na bumili nilang ng masustansyong pagkain para sa sarili o sa pamilya, nag-vape o sigarilyo, kapawag na po. Ikalawa, doon po sa ating industriya, lalo na panahon ngayon, nasa Geneva, Switzerland ngayon, ang delegation ng DOH, kasama ang iba pang mga Philippine government agencies, yung ating tinatawag na COP11, Conference of the Parties. Ang pinag-uusapan nila yung framework control on tobacco. Ayan. So, importante yan kasi kasama yung pag-usapin na yan, ang vape, dahil lumilipat mula tobacco hanggang vape. Ang mensahe namin sa industriya, huwag na pong gamitin ang bansang Pilipinas bilang market o bentahan para sa mga nakamamatay na produkto tulad ng smoke at vape. Lalaban po dyan ang Department of Health. Alright. Asik, maraming salamat. Maraming napatingin din sa amin nung sinabing mensahe ninyo sa mga nagbe-vape. Parang ang taas ng ilay ng iba. Salamat Asik. Magandang morning po kayo. Magandang morning. Thank you. Thank you, Assistant Secretary Dr. Albert Dundo. Siyang tagapagsalita ng DOH. Ang nagbabalitang Daddy Johnson Malawang. Si Kuya Fred daw, 3 taon nang hindi naninigarilyo pero sinubukang mag-vape pero 8 months na rin hindi nag-vape. Talaga ba? Uy, nako. Bakit si Joris nung bilangin yung mensahe sa pag-vape batingin. Isipin nyo tama po yung binanggit ni Asek. Bukod sa masamang epekto sa inyong kalusugan, imagine po ninyo yung gastos. Mas mahal ang vaping sa pagbili ng traditional na sigarilyo, pero ang tama ay pareho lang din naman. Ang tama sa inyong kalusugan ay pareho lang din naman. Baka naman niloloko lang natin ang ating mga sariling pare-pareho na gustong umiwas sa paninigarilyo, pero lumilipad naman sa vaping, ay pareho lang din ang magiging epekto. Mag-isip
pag-isipan po ninyo ha. Bagamat naintindihan po natin, sabi nga ni Asik Domingo na mahirap talagang itigil ng pabigla-bigla yung vaping. Pero may mga nagsasabi na, hindi, kinaya namin nung sinabi namin ayaw na namin ng sigarilyo, ayaw namin ng vaping, kinabukasan, tigil na. Pero kasi nagsasabi na hindi, naglalaway kasi ako eh. Nakasanayan na pagkatapos kumain, maninigarilyo. Kapag nasa comfort room, naninigarilyo. Paparinig ka ba? Talaga ba? Ay nga, nagbe-bake ka ba? Hindi na. Alam mo, ang problema ng Department of Health ay natuloy palibot lahat. Asek, magandang morning. Ano daw problema ng DOH? Yung targeting, alam mo kung sino dapat targetin ng Department of Health? Yung mga bata, ang dami isang katepa high school, senior high school. Mga nakakwintas pa yung vape niyan. Kasi ano eh, parang cool. Para kang you belong dun sa barkada, sa grupo. Kapag Hindi natin yan, nag-message sa akin. Sabi? Kung kailan doon siya mag-vape. Kaya pala amoy tutti-frutti yung bata. Hindi. Totoo po yun. Sabagay, kahit naman sa sigarilyo, ganun din eh. Nagsisimula yan sa barkada. Oo. Oo. Parang cool, parang in, parang pasok ka sa barkadahan. Kapag ikaw lang hindi naka-vape, kapag ikaw lang walang nakakwintas na vape na yan, Dapat, I don't know kung ano, dapat i-align siguro yung kampanya na dapat cool din yung nagkakampanya laban sa vape. Kasi ba, ang pag nakausap mo si Asek, pag narinig mo siya, ang target yung parang nakakaintindi niya ito. Yung mga senior high school at mga matataas na elementary grade, hindi ganyan ang language nila eh. Ang sinisip, pag ganyan na nililecturan mo, magsa-shut off yan. Hindi pakikinig. sinesermonan mo ako Ay, nakikinig pero so ko to ng murder. Hindi mo naman ako kay ebidensya. pwede Dapat dapat ano, hindi mo wala kang ebidensya. Pero dito kasi, pwede na ang ilaban na mga tumakas. Kaya dapat walang di ba? Meron pa home departure order pero hindi na applicable para kay Zaldi mo. Paano mo yung home departure order ay nasa labas ng alam bansa? Kaya pa, Sabi, diba? May mga kababayan din tayo dyan, sa mami ng Pilipino sa abroad, may sigurado merong makakakita dun sa nagkakaroon. kaya pag tayo ng pagkailangan ng Tingnan mo natin kung hanggang saan abot. Pero mukhang malabo yun kasi may kaso na nga eh. Paano kung magpalabas ng warrant of arrest at nandito siya sa Pilipinas? Diba, yung may drama. Alam mo yung hindi na legal. Parang ang lukas nakatan yung puwersa para atakin paalis ng puwersa. Parang ano na rin, parang kumbaga yung tawag nilang trial by publicity. Gagamitin yung kumbaga ang atake sa puso, sa emosyon ng tao. Talagang ayaw tantanan, ano? Ewan ko ba? Problema, matagal-tagal pa ang presidente. Parang may 2 years pa, diba? 2028 pa eh. Ako beses. Ay di 2025 pala. May tatlong kulang-kulang tatlong taon. Siguro June na yun. Hindi naman po 2028 yun. Lahat na yun. Good term. Mga dalawa nga siguro. Patagal yun para sa mga inip na inip nang mawala sa pwesto, pero mabilis yun para sa mga gusto pa sa pwesto ang Pangulo. May nakita nga din akong panawagan na kung pwede mag-resign na raw ang presidente at vice president. Di ba? At kung gugustuhin nila, pwede naman dahil meron namang rule of succession. Kaya lang, ano naman ang dahilan? Whatever. Depende ka na magustuhan lang nating pag-resignin ng mga nasa pwesto. Halal unang-una, inihalal yan ng taong bayan eh. Hindi, kung gusto lang nila. Kung hindi mo pwedeng pilitin. Gusto nyo ba nila? Siyempre kung pag-resign mo nga lahat, ang lahat na nandun sa line of succession,
Kasi may hangganan yun eh. Hindi naman yun absolute, di ba? Hindi. President, Vice President, Senator, President, Chief Justice, Speaker, Speaker. Speaker, o Chief Justice, sino susunod? Lalo, di ba? Hanggang doon lang yata. Kung pag-resign mo lahat yun, iba, sino magiging president? Wala na. Para hindi pa naman tayo umabot sa gano'n. Pwede ka ba? Hindi, may schedule ako mamaya eh. Bakit? Schedule ako mamaya, pasensya na. Saka na lang siguro pagka naasikaso po natin. Mamaya kakatayin. Siya? Oo. Paano ba yun? Kasi may nagkaganyan na, kasi lahat sila ang thinking involved. Lahat kayo, puro kayo tiwali, mag-resign kayong lahat. Lahat. Walang malinis talaga. Walang malinis. Let's start new. Elections, hindi ko alam paano ba yun. Kasi tanongin natin, hindi mo naman alam ni Vice Chairman. Hindi na naman natin mamaya at kung pero kaya alam eh. Pero sabi ni Chairman, baka pwede ako. Pero teka, baka kasi hindi naman din makabubuti sa ating pare-pareho. Kung bagay naghahanap po tayo ng mas maganda para ho sa atin. Pero kung mag-isang eleksyon, pabor ba din sa atin sa ekonomiya? Gaano tayo kasiguradong gaganda nga ang pamamalakad sa gobyerno? At yung papalit ay malinis. Kasi linis ni Pope John Paul. Kaya lang, willing ba sila na pumasok sa gobyerno kung alam nilang bulok yung papasukan nilang sistema sa pamahalaan? Baka madungisan lang sila. 608 na ba? O 606 na? Hindi, 610 na. 608 608 na po! Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Nasa nakalipas na namang isang oras. Wala po, 603 lang talaga. Sa 6 na natutuli. Paraan lang din naman. Maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras at 9 minutong balitaan at kwentuhan. Walang bibiti, walang maglilipat ng channel. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ay, Maya, happy birthday. Ganun lang, batian lang. Wala man lang mga para sa Mantikangan lang. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabad. Bye! Weekend. Midweek pala ho tayo. Midweek bawal na pala. Malapit na. Di ba, malapit na. Ang nagbabalitang Danny Johnson Manabat sa Ronda Pasada. Ay, tapos na? Konti na nga eh. My dear plan. Festival 2025. Ito ay sa pamamagitan ng bagong Pilipinas, the Philippines Country Pavilion na pinangasiwaan ng DICT katuwang ang FinTech Alliance PH. Itinampok dito ni DICT Secretary Martin Aguda Henry Aguda ang nagpapatuloy na misyon ng Pilipinas na bumuo ng mas inclusive at mas mapagkakatiwalaang digital economy na nakaangkla sa matibay na public-private partnership. Naging sentro rin ng atensyon sa naturang pavilion ang eGov PH sa app kung saan maaaring mag-access ng mga serbisyo ng gobyerno, digital payments at financial tools sa pamamagitan ng AI-enabled platforms. Hit ni Aguda, ang digital transformation ng bansa ay tanda ng digital bayanihan ng pamahalaan at iba't ibang industriya. Kala ko naging sentro din ng atensyon sa naturang pavilion ang mga halaman. Pavilion yung binanggit. Hindi yung event. Hindi naman. Akala ko ang hinihintay, meron pa ng ano kaya mga display na pagka narinig ka kasi ng pavilion. O mga dekorasyon. Itong binabanggit ni Secretary Martin Aguda na to, Henry Aguda na to, maganda naman talaga. Maganda naman talaga. Katulad halimbawa sa itong yung mga tao, yung mga Pilipino ay nawibili na sa digital payments. Malaking bagay po yan eh. Kahapon lang kumbachero bumibili lang naman ako ng kape sa isang restaurant. May mga tinapay din eh.
nung babayaran ko, sabi na, no cash. Hindi sila Sabi tumatanggap. ko, natimplan niya eh. Natimplan niya. Paano kung wala? Sabi ko, paano kung... No pay, sabi mo, no pay. No money. No honey, sabi nila. No money, no honey. Okay, no sugar. Loko na yung ibig sabihin ko ba, Chero, talagang ini-encourage nila ang paggamit ng cashless transaction. Mga digital payments na yan, sobrang importante po ngayon yan. Kaya lang, magagaling din yung mga scammer kasi. Kaya nga yung iba, marami pa rin. Hindi lang iba, marami pa rin. Sa mga fintech na ganyan. Sa mga e-wallet na ganyan. Yun kung Bachero, Singapore na yung binabanggit ko sa'yo. Alam ba ngayon sa Singapore, lumundag ng napakataas ang bilang ng mga reklamo o kaso na pinafile sa kanila. Dahil yung mga scam yun. Wala yan ha, Singapore. Bandang kanan po yan, ma'am? O bandang kaliwa? Ang sikat na sikat ay ang Gcash, Kaliwa. yan. Ay, kanan, sorry. Maya. Meron Ay, kaya ito, to? iba, may Opo. mga bagong Yung drum. sumusulpot na ngayon eh. Maya. Di ba yun nga yung kay Maya dati? Di ba yung pinagsabi? Gcash na Maya. Meron pa isa, binanggit ni Sir Simon. Boss, Simon, binanggit mo nga, may binanggit niya eh. May bago daw eh. Fortune yata. Fortune. Parang ginagawa siya. Ayaw na. Ingat po, ma'am. God bless po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala po sa This is Jam pa rin. The Filipino Channel ang inyong pong lingkod. Paalam po. Ating Yoli Crisanto ng Globe at ng Gcash. Dapat tayo dyan. Alas 6:14 ang ating oras.